Bigo ang Philippine Coast Guard na makakuha ng mga sako sa lawa ng Taal ngayong araw. Kaya't lilipat sila ng lugar na sinisisiran. May pasaring naman si dating presidential spokesman Harry Roque. Alamin natin yan sa Weekend Agenda Report ni Joan Manalo live mula sa Laurel, Batangas. Joan, anong latest sa paghahanap sa missing sabongeros? Walang nakuhang sako ang Philippine Coast Guard ngayong araw sa kanilang third official day ng search and retrieval operation dito sa Taal Lake. Pero ani PCG Southern Tagalog Commander Commodore Jeronimo Tovilla, normal lang daw ito dahil leapfrogging ang ginagawa nilang pamamaraan sa paghahanap ng mga sako. Kaya tuloy-tuloy pa rin daw ang kanilang operasyon dito sa lugar. Nanindigan din ang PCG na walang tanim sako na nagaganap dito sa lawa. Sinimulan ng PCG ang kanilang initial diving operations bandang alas 8 ng umaga ngayong araw, kung saan umabot daw ng 84 minutes ang overall bottom time ng technical drivers. Isinagawa naman ang second dive bandang alas 10 ng umaga. Yung search area natin, lumipat na tayo from yung last na nakuha natin kahapon, no, na suspicious object. Nag-move tayo ng northeast. Nananatili naman ang poor visibility sa Taal Lake at dahil negative ang search and retrieval ngayong araw, We will be adjusting to another part, no? We will move again. So hanggat makover natin yung buong kumbaga circumference ng buong search area natin. naglabas din ng underwater at drone video ang Philippine Coast Guard kung saan makikita ang mga sako na bahagyang natatabunan ng burak. Naging tampulan pa ng puna ang mga sako na ginamit ng Coast Guard sa pag-retrieve ng mga buto mula sa Taal. Isa sa mga bumanat ang dating tagapagsalita ni President Duterte na si Attorney Harry Roque. Gaya ng marami, nagtataka ako kung bakit taon ng binilang, mukhang solid pa yung mga sako, no, dyan sa Taal Lake. We cannot please everyone. Basta kami yung inyong Philippine Coast Guard, katuwang yung Philippine National Police and the Department of Justice. Tuloy-tuloy lang namin gagawin yung aming trabaho professionally, diligently and properly as much as possible. Hanggang kaya namin masustain itong operation with our divers, tuloy-tuloy namin gagawin to until such time that matapos namin yung area na i-search. Paliwanag din niya, kinakailangan lagyan ng fine mesh net bilang secondary protection ang mga sako para walang malaglag o mawala habang inaangat ang mga ito. Logically, na common sense lang naman yun na pag inangat mo at may opening, it might fall out, no? Hindi natin mape-preserve yung integridad ng mga nakukuha natin sa bottom. Dagdag pa ni Tovilla, patuloy ang pagtatrabaho ng PCG dahil hustisya ang nakasalalay dito. Sa ngayon ay nananatili raw ang focus ng PCG sa kanilang diving operations, no, na sila ang namumuno at bukas daw sila sa iba't ibang ahensya at maging mga individual o profesional na nais magabot ng tulong at suporta para mas mapadali na ang paghahanap sa mga buto ng missing sabongeros. At yan muna ang latest mula dito sa Laurel, Batangas. Balik sa iyo, Ann. So John, naglabas ang Coast Guard ng mga videos na nakuhaan ng drones galing sa ilalim ng Taal Lake. No? Ano ba ang nakikita dun sa mga videos na inilabas? So makikita nga natin, no, dun sa mga videos na nilabas, yung mga sako na sabi nga kanina ni Tovilla ay parang natatabunan o bahagyang natatabunan ng burak, no, or yung mga lupa sa ilalim ng dagat. So paliwanag din ni Tovilla kanina, no, kinakapa ito ng mga technical divers. So yung mga nakikita nilang objects at sako sa ilalim, kinakapa nila para mahanap or makonsider yung mga hard parts dahil nga sa poor visibility, kinakapa nila ng maigi yung mga objects para malaman nila kung maaari bang suspicious ito. Nabanggit din kanina ni Tovilla na challenging ito dahil nga hindi nila masyadong makita yung bottom, no, ng lawa. Pero trained naman daw ang Coast Guard sa pagsasagawa nito, lalo pat may bottom sampling silang tinatawag, no, at isinasagawa na parte rin ng kanilang training at trabaho. Ann. Alright, maraming salamat Joan Manalo live mula sa Batangas.